Okay, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, especially sa mga kasama natin diyan, na mga manggagawa, ng mga safety officer natin diyan, no? Kamusta? Okay. Kamusta po sa inyong lahat? So, it's a Sunday, right? So, Sunday na naman, na tayo ay makapagbigay pugay sa ating apong may kapal, no? At mga natin dito sa ating workplace. So lang natin ito ay simpleng kwentuhan lang naman po, okay, sa atin bilang isang mga manggagawa ng sa safety discussion natin. So kung may mga question po kayo, no, na makakatulong po tayo, don't hesitate po na mag-message po dito sa atin. Okay, para mapag-usapan natin. And the simple talk lang po. Ito ay simpleng simpleng pag-uusap lang po sa ating mga manggagawa o sa ating mga kasamahan dito bilang isang safety officer. Okay? Para at least makatulong tayo kung sakali, no, sa mga natin, sa kasama natin regarding sa kanilang trabaho, okay, yung sa mga natin, okay, ay pwede po rin natin itong i-share, okay, sa mga natin, para mapag-usapan natin. Huwag mo mahiya, okay, kung may mga po tayo, no, maharami, okay, basic lang po tayo guys, isa basic discussion lang po natin, para at least alam po natin kung paano natin po, okay, maaaring gampanan ang ating trabaho, okay, yung mga natin. Kasi right now, we have a lot of activities na maaari po, no? Sabi nga natin, maaari natin mapag-usapan, maaari sa discussion po natin, no? At saka kamusta rin po pala, okay, ukunin ko na rin po itong umaga na to o itong discussion na to say thank you sa ating mga kasamahan, okay? Yung mga kasamahan natin na walang sawang sumusuporta, at yung mga pagsuporta nyo, na-appreciate naman po natin yan, no, na isa-isa po, hindi na natin hindi na po natin mabigay lahat, pero sabi nga natin, napakalaking yung presensya ng bawat isa po sa atin ay napakahalaga na po, ngayon lalo na po yung natin, okay, sabi nga natin, no, hindi natin matutumbasan yung simpleng simpleng pagpapasalamat, simpleng suporta ng bawat isa po natin. Hindi po, yun po yung isa sa mga hindi natin masuklian po ng basta-basta. Sabi nga natin, saan pa tayong lahat po, okay, tayong lahat na nandito sa industriya ng ating mga manggagawa ay malalasit din po natin yung hinahangad nating matatag na standard o safety standard dito sa workplace natin. Huwag lang tayong magsasawa. Sabi nga natin, ito po ang isa sa mga wag nating pagkasawaan. Okay? Bakit tayo magsasawa na mamigay ng tamang kaalaman sa ating mga kasama kung ito naman po ay makakatulong, no? Napakasarap nitong natin, kasi bakit? Buhay at kaligtasan po ang ating pinag-uusapan. So kung buhay at kaligtasan ang ating pinag-uusapan sa ating workplace, no, ito po ay ilasap po natin parang sa puso at isip po natin, ibigay po natin. Sabi nga natin, no, napakasarap po makita na yung mga kapwa nating safety officer, kapwa nating manggagawa ay ligtas po sa ating mga gawain. Okay? Basta po, isa lang po ang natin, na sana po lahat po tayo ng mga buhay manggagawa ay magsama-sama to promote yung mga safety po natin o sa safety culture po natin sa workplace po natin. Kasi hindi naman po ganong kadali, okay? Hindi naman po ganong kagaan ang ating trabaho. Baka kala po nila magaan po ang trabaho ng isang safety officer. Hindi po. Sabi nga natin, ang trabaho ng isang safety officer ay hindi po ganon kagaan at hindi po natin. Sabi nga natin, no, maaaring sa iba, no, magaan ang trabaho ng isang safety officer, pero sa atin bilang isang manggagawa, no, napakahirap po, no, na tayo mismo, no, kasi naibibigay sa atin yung burden, okay, yung mga burden po mansan ng isang kumpanya kapag may mga problema, no, sa ating industriya. Pero sabi nga natin, hindi po yun ang dahilan para sumuko po tayo. Okay, hindi po yun dahilan para sumuko po tayo. At
Sige po. Okay, yan. Alam po. So, kasi sabi nga, ayan, okay? Ayan po. Ayan. Okay na sir, okay. Diba? Ayan po, no? Ayan. Dito, yung sa umaga na to, yung pinag-uusapan kasi natin ngayon is yung trabaho natin. O trabaho natin bilang isang safety officer. 'Di ba? Marami kasi guys sa workplace po natin, marami pa rin po ngayon, okay, yung mga kasama natin hindi alam kung ano pala talaga ang trabaho ni safety officer. Kaya madalas po, sabi natin, yung mga some of our safety officer ay nahihirapan po sila na paintindi na ito yung ating trabaho, ito yung natin, ito yung obligasyon natin, ito yung natin. Diba? Bakit tayo nahihirapan na i-promote ang ating safety sa workplace o bakit hindi na pa-prioritize? Kasi maraming tao o marami sa mga kasamahan natin ay hindi pina-prioritize. Okay? Hindi pina-prioritize ang safety sa sarili nila or sa kumpanya nila. Madalas napaprioritize pa rin ay yung operation. O sabi natin, operation cost. Sabi, di ba? Madalas. Pero dapat, teka lang po yan, okay? Kailangan, doon sa training natin, yung attend coach training. Yung attend training po natin. So sabi nga natin, pinapaliwanag natin sa mga kasama natin na use your module. Okay, use your module o yung natutunan natin doon sa sa larangan ng sa training natin sa COS, sa Bosch o LCM o other training na i-discuss natin sa kanila, na matrain po natin sila kung ano po ba ang role ng ating isang manggagawa. Okay, madalas po ito, merong pumunta sa tulpo, okay, di ba? Naalala niyo yung pumunta sa tulpo na si safety officer, naipit si safety officer, pero kung ikaw mismo as isang safety officer, alam mo na explain mo sa mga kasama natin, sa mga manggagawa natin, kung ano ang trabaho natin. Katulad yan, sample na lang natin, is maibibigay natin. Bakit ba kailangan tayo, bakit sa atin napupunta yung burden kapag yung mga sa overall, kapag nagkaroon tayo ng problema natin sa workplace natin. Yung programa, nagkamali, tayo ang sinisisi. Kapag may aksidente, si safety ang sinisisi. Kapag mayroong mga inspection na hindi na natin, si safety yung natin nasisisi. Ganun yung laging natin. Madalas, ang lagi kong sinasabi, bakit ka nasisisi? Because unang-una, hindi alam. Okay? Hindi alam ng mga tao kung ano talaga ang trabaho mo. Bakit? Hindi kasi hindi natin kasi nabibigyan ng proper training o awareness yung mga tao na naandyan po. Okay? Ibig sabihin, kung alam nila anong sa trabaho na, sir, ang trabaho ko is oversee the overall management of our OSH program. Oversee. Ibig sabihin, hindi nakalagay dyan na ako ang nag-create. Hindi nakalagay dyan na ako ang mag-i-implement. Okay? Ang nakalagay dyan, oversee the overall. Ibig sabihin, kung may programa kami ni Sir Brian at may programa sa company namin ni Sir Patrick, ino-oversee ko para mai-report ko sa aming OSH committee. Right? Mai-report natin sa OSH committee na ito yung trabaho natin, ito yung natin, yung programa nyo hindi maging mabisa. Yung programa natin hindi may programa tayong hindi na i-implement, may ganun. Yan, ino-oversee natin at nini-discuss natin sa OSH committee. Ano pa yung negative? Wala kayong OSH committee. Paano nyo ba pag-uusapan? Wala rin kayong OSH committee. Diba? Yun yung sinasabi natin. Kasi sa trabaho natin, kailangan yung sample natin na safe system o port natin sa workplace, idahan-dahanin natin. Diba? Paano mo malalaman? Kasi wala kayong toolbox meeting. Paano nila malalaman? Kasi wala kayong orientation. Right? Katulad ng sinend sa akin ng picture kahapon, diba? It's in my previous company, it's na ko. Bakit? If you see the site, they not implement. Alam mo na hindi ino-oversee ng safety officer o ng top management yung mga programa regarding sa safety program nila.
Kasi doon pa lang sa picture, nakikita mo na may mga supervisor, may mga foreman, may engineer, may safety officer na nandun. Pero hindi nila na-implement. Yun yung sample natin. Bakit? Madalas, sisihin mo rin ang sarili mo. Bakit? Kasi yung natutunan natin sa course or natutunan mo sa training o natutunan mo sa boss ay hindi mo talaga binibigay sa top management o binibigay sa workplace nyo. Bakit? Sisihin mo rin yung sarili natin. Bakit? Kasi totoo, tamad ka. Tamad ka na i-challenge yung company nyo, i-challenge yung mga staff mo. Bakit? Natatakot ka na may masabi sila o anything, nasasami at masaya ka na ikaw ay for compliance sa site. Pero kapag babasahin mo ang yung RE 11058 o standard, we're not in compliance lang. Sir, lang natin, nakita mo, okay? Di ba? Yun yung sinasabi natin. No, hindi ko sinasabing lahat. Marami pa rin po tayo mga safety officer na proactive. Sobra, marami tayo dyan. Okay? Lang na natin. Frequent. No? Yung frequently monitor. Di ba? Pag sinabi mong frequently monitor or inspection natin sa workplace, isa rin po yan sa mga safety aspect na kailangan natin, di ba? Pero ginagawa? Nawawala. Okay? During operating, during natin, is like that. Diba? Si supervisor, si leadman, si foreman, si engineer, walang participation. Diba? Bakit? Sasabihin, pag sinabi, Brian, ikaw na lang mag-inspection dyan sa na yan, may ginagawa ako. Pero kung nandun sa polisiya natin, sir, kasama ka po dito para natin. Bigyan nyo lang kami ng 30 to 1 hour. Hindi naman namin po buhingin ng buong oras o buong araw po ang inyong natin. Yan yung importante. Kasi in the participation ng mga supervisor mo at ng mga manggagawa mo na doon. Pero pag sinabi na supervisor mo na, Jeff, ikaw na lang, ganyan na lang, okay na. Sige po, sir. Diba? Kailangan, they need also to know doon sa natin, yung mga safety aspect natin sa workplace natin is yung mga concerning na mababato natin sa bawat isa. Hindi po ko sinabing mababato is siraan na o anything. Hindi po. Sinasabi natin, tulungan natin yung bawat sarili natin. Okay? Sir, sabi, paano kung ang company ay may minimum requirements of 6 employee pa lang? Need po din ba ng OSH committee? Yes po. Okay? Katulad po na sinabi ko, kahit 6 yan, kahit 10 yan, kailangan may OSH committee kayo. Hindi po yan palakihan. Sabi nga niyan, it depende po sa inyong establishment. Kung may 6 kayo manggagawa, nandiyan si general manager, nandiyan si president, ikaw at yung HR nyo, mag-usap kayong tatlo about the OSH committee. Okay, about sa reporting requirements, yung mga dollar requirements, nakalista po. Mamaya po, pag-aralan mo, ano po ba ang pinag-uusapan sa OSH committee? Ano po ba ang role ng OSH committee? Yun yung gagawin mo. Okay? As a part natin sa workplace po natin. Yun po yung madalas. Maraming katanungan kasi, bakit? Sample na lang natin. Bakit napapansin nyo during assisting ng ating ng ating government, kapag may mga inspector po ng government, wala yung mga operation natin. Wala yung mga supervisor natin natatakot. Right? Diba? Pansinin nyo. Diba? The reality kasi, hindi nila alam. Takot sila. Akala nila mape-penalty na sila. Akala nila natin. Diba, si safety lang ang maharap. Uy, baka mapa-work stoppings na tayo ng gobyerno, ng DOLE, ng natin, DENR, etc. Kasi bakit? Hindi talaga nila alam, okay, kung ano ang role ng ating gobyerno during inspection. Okay? Kailangan alam nila kasi bakit? May mga necessary information po, okay, during investigation, baka may mali or annual. Tandaan natin si DOLE po ay annual po talagang pumupunta yan sa bawat Hindi po yan porket malaki yung company nyo, okay, kayo na yung pinapriority. Hindi po, maliit man yan. Okay, micro, any po natin is chine-check po yan. No? Chine-check po yan. Kasi, it's their, reporting requirements po sa ating batas. Ano pa? Okay, yung work stoppage order.
Bakit? Natatakot tayo magpa-work stoppage order. Bakit? Baka, natin, sir, baka matanggal ako sa trabaho. Okay? Hindi po masamang pagtakpan. Okay? Kahit ako, no, in the previous, I mean, the general contractor, pinagtatakpan ko rin yung company ko, saan? Sa client. Totoo yan. Pero hindi ko pinagtatakpan kasi, pinababayaan ko. Pinagtatakpan ko in the white lies, pero kinokorek ko yung mga issues. Right? Kailangan kasi, bakit? Real talk, kasi ako, namasaod ako sa company. Si client, may mga Jeff, ganyan-ganyan. Yes po. Sir, naayos na namin. Inaayos na namin. Right? Kailangan ganun tayo kasi proactive. Alam mo naman na walang IDLH, pero kung may IDLH po during inspection at nakita, I will implement the work stoppage order. Kung kilala nyo ako, mula nung una pa lang ako maging safety officer, several times sinasabi ko, nakikipagmurahan po ako sa ating mga staff. Totoo. Noon, ganun po ako. Nakikipagmurahan ako, nakikipag-away ako, pero natutunan ko na hindi yun ang hindi yun ang solusyon Hindi solusyon po yun. Ang solusyon is bigyan mo sila ng tamang kaalaman para alam po nila. Okay? Alam po nila kung ano ang trabaho natin. Safety is everybody's concern. Hindi lang po kay safety. Okay? Lagi nating tatandaan. At we need to indicate to them kung ano ang role mo sa workplace. At ano yung rules na dapat nating ini-implement. Several po yan. Bakit ka magsasawa na magbigay ng kaalaman kung alam mo naman na may mga few of your colleagues na sumusunod? Doon pa lang sa few na yun, doon mo mahahatak unti-unti. Di ba? Unti-unti. Okay? And also to the support of each other, yan po yung natin. Right? Kasi bakit? Tamad tayo, minibigay natin na sinasabi na, sige, sobra, ang dami nating sobra, just sa site sorry to say sa wording ko ang daming reklamo sa site, pero, tanungin mo, may action taken ka ba to correct that issue? Hindi ko naman trabaho yan, trabaho ng operation yan. Yes! Wala ka naman talagang trabaho dyan. Diba? Wala ka naman talagang trabaho dyan Kasi bakit? Nakalagay dyan is monitoring mo lang. Tingnan mo, sa 4 na trabaho mo, i-assist mo lang yung taga-government. Mag-issue ka ng work stoppage. Mag-monitor ka. Okay? Overall management mo sa site mo. Okay? Mag-frequent ka lang. Pag nag-monitor ka, nag-inspect ka, bigay mo agad sa top management. Trabaho ba yun? Hindi. Pero kailangan, i-perform po natin yung ibang trabaho na magbigay ng kaalaman o anything. Right? Yun yung sinasabi natin, no? Yun yung sinasabi natin that we need to be proactive sa workplace natin para makita natin, no? Kasi sa totoo lang, ang dami mong claiming, ang dami mong reklamo, ang dami nating natin, pero yung duties mo mismo is meron kang pagkukulang na hindi mo pine-perform. Okay, kung alam mo na ikaw po ay magsiserve as secretary ng Health and Safety Committee, hindi dapat ikaw ang nagta-discuss. Si project manager. Hindi Pansinin mo ngayon sa team nyo. Sino nagdi-discuss sa Health and Safety Committee? Si Safety. Si Safety lang. Walang participation ng operation. Kaya hindi na-close na yung natin. Kailangan, as a serve of secretary, kailangan meron kang general manager, may president ka, may project manager ka, na nadidiscuss yan. Kasi ina-act natin yung trabaho natin as advisory capacity. Diba? At kung meron mga incident investigation, yun lang yung natin. Magkakandak tayo ng accident incident investigation. Okay? At kung may mga training program na kailangan na sinidiscuss sa inyong Health and Safety Committee, yun yung mga e-health mo. Yun yung mga sample natin. Kasi bakit? In the implementation ng ating workplace po natin o promotion ng safety and health natin sa workplace, ganyan. Hindi po pagalingan ng safety. Hindi po pagalingan ng safety. No? Magaling ako safety officer, magaling ako safety engineer, di ikaw na magaling. Diba? Pero tanda mo, there's no zero risk free. Okay, sa workplace natin. Anytime pwede ka ma-aksidente.
Anytime pwede maaksidente yung tao mo. Magiging matagumpay lamang ang yung programa kung yung accident mo ay nasisero mo. Right? Kasi bakit? Hindi mo hawak o control yung ugali ng ibang tao because of the unsafe act. Pero kung ang programa mo ay nagiging vigilant ka at nabubush mo yung moral, no, ng ibang tao, it's good. Paano mo mabubush yung moral? Ikaw mismo, mababa ang moral mo. Kaya ka tinatamad. Okay? Hinahanap mo sa ibang tao yung yung pagsunod sa safety. Paano sila susunod? Ikaw mababa mismo ang moral mo. Paano sila susunod? Ikaw mismo hindi mo sila tinitreat. Paano sila susunod? Ikaw mismo, yung pulisiya mo, hindi mo alam kung paano mo Yun yung tanong. Right? Yun yung sinasabi natin. Ibig sabihin, kung alam mo na yung trabaho mo, mag-maintain and maintenance po natin yung mga efficient record natin, yung mga ibang trabaho natin, na ibubush mo yung moral ng bawat isa. Okay? Kasi, ano ba ang purpose kung bakit ka umattend ng training? Ang purpose nito is alamin mo kung ano ang trabaho mo. Second, ano ang batas na nakandyan, ang OSH legislation. At ma-implement mo ito o mapa-implement mo ito sa workplace natin. Okay? Para maging epektibo ito, kailangan gamitin mo yung unti-unti yung safe system of work. Yung sistema. Okay? Paano mo natin? Kasi meron pa rin ako narinig, sir, meron naman palang salitang part-time safety officer, meron naman palang full-time safety officer. Tanungin mo, kasi ikaw kahit isa, hindi nila alam. Ano ba ibig sabihin ng full-time? Ano ba ibig sabihin ng part-time? Wala na po silang salita na gano'n. Mula nung lumabas yung RA 11058, hindi na pinag-uusapan yung full-time at part-time. Ang pinag-uusapan na doon, ikaw po ba ay categorized ng SO1, SO2, SO3, o SO4? Ganun lang yun. Okay? At alam mo dapat yung duties mo. Okay? Ang duties mo is mag-develop ka at mag-implement ka ng OSH and Safety, Health and Policy. Mag-develop. Hindi ko sinabing ikaw lang. As a part of Health and Safety Committee, nagdi-develop kayo. Pinag-uusapan nyo kung anong OSH policy o OSH program ang magandang pag-usapan o i-implement dyan sa workplace. Hindi naman ikaw ang nakasign dyan. Sino? Si top management, si boss. So, ibig sabihin, kung may mga pulisiya kang ganyan, kailangan i-assist mo lang kung ito po ay nai-implement sa workplace. Kung ito po ba ay nasa sa katuparan. O ito po ba ay sinasabi natin na ibibigay natin ng tama. Yun po yung sinasabi natin. No? In the level within the organization, no, nakikita natin. Kasi marami ka sa dami ng group chat, sa dami na natin, ibahin naman natin yung sistema. Okay? Lahat tayo, alam ko, busy. Okay? Alam ko, busy kayong lahat. Wala naman sinagsabing, oy, wala akong ginagawa. Pero paano ba natin to pinapacilitate sa workplace? Paano ba natin to ginagampanan? Yun lang. Okay? In the basic na natin is, we need to share. Okay? Ibig sabihin, sample na lang natin, bigyan natin ng maganda pang senaryo, no? Yung sinasabing pag-respond sa emergency emergency situation. Paano ka re-respond as a safety officer? Ikaw mismo wala kang kaalaman about sa emergency situation. Ikaw mismo as a safety wala kang training. Wala kayong review, wala kayong paano kayo magre-response? Right? During emergency. Right? Paano mo ini-expect na susunod yung mga tao nyo? Wala kayong drill, wala kayong ganito. Sumusunod lang kayo sa general contractor. Tandaan nyo, ang emergency preparedness po ay hindi lang po kay contractor. Internal in your company, you need also to do that. Yun lang muna tayo. Yun ang inaano natin. Okay? Yan. Siguro, yun muna tayo. Okay? At sa araw na to, yun muna. So, pwede kayo mag-message dito directly kung ano yung mga natin. At kung sabi nga natin, kung mali itong sinasabi ko, okay lang po. Kung tama po itong sinasabi ko, you can share that natin para mas mapalawak natin yung ating pangsamahan o ating safety advocacy. Kasi unang-una, hindi natin mapapalawak yung safety advocacy natin in our local kung tayo mismo ay magbubungi-bungi. Kailangan tayo magsama-sama upang marinig tayo ng ating gobyerno, okay, kung ano po ba talaga ang advocacy na gusto natin. Okay, mahihirap po na iilan lang po sa atin ang nagsasama-sama para ma-promote natin yung advocacy natin.
Hindi po. Kailangan po tayo magkapit kamay para ma-promote po natin to. Yung po lang naman yung inaasahan natin. Hindi naman po natin kailangan magsawa o anything po na ano natin. Is ito po ay kailangan ng bawat isa. Ikaw man ay subcontractor, ikaw man ay general contractor, ikaw man ay manggagawa. Kailangan po natin itong pagsama-samahin. Kailangan natin kasi yun yung isa sa mga natin. If you want to have na change po natin dito sa ating natin sa local natin, ikaw po ang dapat po unang-unang magbago to support yung ating mga advocacy. Marami po tayong mga OSH advocacy po dito, advoca natin dito, nandiyan po yung mga yan. It's supportahan po natin by share, like, and follow po natin. Yun lang naman po.